Ito ang daigdig na yon. May humigit kumulang 15,000 satellite sa orbit at 2/4 nito ay pagmamay-ari ng iisang kumpanya. SpaceX. Mula sa lupa sa isang napakadilim na gabi, maaari kang makakita ng 2 o 3 sa kanila na dumadaan. Ngayon, ganito na ang maaring itsura ng iyong kalangitan pagsapit ng taong 2050. Dahil noong Enero, humingi ng pahintulot ang SpaceX na maglunsad ng hanggang 1,000,000 bagong satellite. At hindi ito para sa internet, para ito sa pagpapatakbo ng AI. At hindi lang silang gumagawa nito. Ang Blue Origin, Amazon, China at ilan pang iba ay nagsumite rin ng sarili nilang mga plano. Kapag pinagsama-sama mo silang lahat, mahigit 1.7 milyong sasakyan pangkalawakan ang naghihintay ng pirma para makalipad. Kung kahit maliit na bahagi lang nito ang matuloy, kapag tumingin ka sa gabi, mas marami kang makikitang makina na tumatawid sa langit kaysa totoong mga bituin. Ang Milky Way ay magiging isang malayong alaala na lang. At kung sakaling magbanggaan ng dalawa sa kanila doon sa itaas, maaari itong magdulot ng sunod-sunod na aksidente na magbubunga ng pagkakakulang nating lahat dito sa mundo ng tuluyan. Sige, parang nakakatakot lahat ng ito. Kaya bakit nga ba nila ginagawa ito? Dahil talaga, gutom ang AI. Ito ang isang AI data center na tinatawag na Colossus sa labas lang ng Memphis, Tennessee. Sa loob nito, makikita mo ang humigit kumulang 200,000 pinakamakapangyarihang computer chip sa mundo. Lahat ay nakaayos sa mga rack na ganito. Ang bawat rack ay may halos 15,000 beses na mas malakas na computing power kaysa sa iyong laptop at kumokonsumo ng kuryente na katumbas ng humigit kumulong 70 kabahayan. Ang xAI, ang AI company ni Elon Musk, na ngayon ay bahagi na rin ng SpaceX, ang natayo ng buong pasilidad na ito sa loob lamang ng 122 araw. At hindi pa handa ang grid. Kailangan nila ng sapat na kuryente para sa 250,000 bahay pamilya at hindi yon posible noon. Kaya ang naging solusyon nila ay bumili ng plantaan ng kuryente mula sa ibang bansa, magpadala ng 35 gas turbines at patakbuhin ito nang sila mismo ang may kontrol. Karamihan sa mga ito ay wala pang mga permit. Ang Colossus ay ginawa para sanayin ang artificial intelligence at nangangailangan ito ng napakalaking dami ng kuryente, higit pa sa kayang ibigay ng grid. At hindi lang ito ang nag-iisa. Sa tuwing humihingi ka sa isang AI chatbot na gumawa ng email o lumikha ng larawan, sa kung saan mang gusali na tulad ng Colossus, may isang makinang tulad nito na umaandar at kumukuha ng kuryente mula sa grid. Pagsamahin mo silang lahat at ang mga data center na nagpapagana sa revolusyong ito ng AI, ay gumamit ng humigit kumulang 400 at 15 terawatt-hours ng kuryente sa taong 2024 lamang. Mas marami pa ito kaysa sa kabuuang kuryenteng nagamit ng United Kingdom sa parehong taon. Mga 1.5% ng lahat ng kuryenteng ginagamit sa mundo. At mabilis pa itong tumataas. Pagsapit ang 2030, inaasang mahigit doble pa ang bilang na yan at hindi na makakasabay ang grid. Maaari kang magtayo ng data center na ganito sa loob lamang ng 1 taon. Pero ang isang bagong plantaan ng kuryente ay umaabot na hanggang 5 taon bago may tayo. At ang mga transmission line na magdadala ng kuryente sa buong bansa ay umaabot pa ng 1 dekada. Para sa mga kumpanyang kasing bilis na mga AI company na ito, parang isang habang-buhay na paghihintay yon. Sa Ireland, sa paligid ng Dublin, umabot na sa puntong hindi na pinapayagan ng mga operator ng grid na kumonekta ang mga bagong data center. Isang tuwirang pagbabawal dahil natatakot silang magka-brown out. At hindi lang kuryente ang problema, may isa pang malaking suliranin. Init. Lahat ng mga computer na yan ay sobrang umiinit at para hindi sila masira, kailangan silang palamigin. At ang pinakamurang paraan para gawin yon ay gamit ang tubig. Ang isang malaking data center ay maaring gumamit ng hanggang 5 milyong galon ng tubig bawat araw. Sapat na yan para sa 10,000 tao. Hindi may kakailang pakinabang ng AI at ang bilis ng pag-unlad nito. Pero sa totoo lang, nakakatakot din. May paparating na video tungkol dyan. Ito ang payday na tinutumbok ng AI industry. Patuloy na tumataas ang demand pero wala nang paraan para makasabay. Kaya may ilang tao na tumingin sa problemang yan at naisip, kung hindi na tayo makakasabay dito sa lupa, bakit hindi tayo pumunta sa kalawakan? Sa kalawakan, hindi lumulubog ang araw. Walang ulap o atmosfera na humaharang sa sikat ng araw. Walang kapitbahay na nagrereklamo. Walang permit para sa paggamit ng lupa. Walang hanggan ng sikat ng araw. 24 na oras bawat araw na naghihintay lang na kolektahin. At kapag inisip mo ng ganon, talagang nakakaakit ang ideya. Bakit pa tayo mag-aaway sa mga linya ng kuryente at magbomba ng buong ilog papunta sa mga data center dito sa lupa kung pwede mo namang dalhin mismo ang mga computer sa kalawakan? Kaya nitong unang bahagi ng taon, nag-hire ng SpaceX ng totoong plano para gawin mismo yon. May naitala ng pahayag si Jeff Bezos na magtatayo tayo ng mga gigawatt AI cluster sa kalawakan sa susunod na ilang dekada. Dahil doon, laging sumisikat ang araw. At ito rin ang solusyon sa problema sa init, hindi ba? Ibig kong sabihin, sinasabing sobrang lamig sa kalawakan. Doon, mga -270 degrees Celsius ang temperatura. Halos kasing lamig na yon ng pinakamalamig na posibleng marating. Siguradong pwede mo lang iparada ang mga computer mo doon at tatakbo silang malamig at maayos magpakailanman. Mukhang maganda, pero gaya ng malalaman natin, hindi malamig ang kalawakan na parang refrigerator gaya ng iniisip mo. At baka nga mas mahirapan pa tayong panatilihing malamig ang mga computer na ito. Noong ika-30 ng Enero, 2026,
Formal na nag-hire ng SpaceX ng aplikasyon para sa hanggang 1,000,000 satellite na magsisilbing solar-powered na mga data center sa orbit. Ito ang kinabukasang iniisip nila. Ilang taon mula ngayon, magigising ka na may footage na isang SpaceX Starship na umaakyat papalabas sa orbit ng daigdig. Pagsapit nyon, karaniwan na ito. Ang Starship ay naging ganap na operational na rocket mula pa noong 2027 at ginamit pa nga sa Artemis 3 na misyon ng NASA bilang paghahanda sa paglapag sa buwan. Pero ibang Starship na ito, hindi ito nagdadala ng mga tao, Starlink o kahit gasolina. Ang Starship na ito ay may dalang isang satellite lamang, isa lang. Umabot ito sa orbit, nag-deploy, at habang nagsisimula ng lumayo ang Starship, nagsimulang bumuka ang bagay na yon at patuloy na bumubuka at bumubuka. Hanggang sa umabot ito ng humigit kumulang 70 metro mula dulo hanggang dulo. Halos kasing haba ng isang Boeing 747. Ang buong bagay na yon ay isang computer, isang data center na lumilipad 600 kilometro sa taas ng iyong ulo na pinapagana ng purong direktang sikat ng araw. Ito ang AI-1 satellite ng SpaceX at hindi ito science fiction. Ito ang totoong planong hinaharap na talagang inihain ng SpaceX. Ito ang mga detalye na ipinakita ni Elon Musk sa entablado. Kaya tanggapin na lang natin ito at tingnan kung ano talaga ang magiging itsura na hinaharap na yon. Ang AI-1 ay 70 metro ang lapad. Ito ang mga solar panel. Sa gitna, makikita mo ang isang computer, 100 at 20 kilowatts ng AI chips. Katumbas ito ng isang rack ng mga server mula sa Colossus Data Center na pinag-usapan lang natin kanina. At ito naman ang radiator. Ginawa ito para palamigin ang buong sistema. Ang plano nila ay maglagay ng 1,000,000 ng mga ito sa orbit sa mga shell na nasa pagitan ng 500 at 2,000 kilometro sa taas ng ibabaw ng mundo. Lahat ng mga ito ay magkakakonekta, mag-uusap sa isa't isa gamit ang mga laser link at lubos na pinapagana ng sikat ng araw. Pero napakalaki ng bagay na ito. Narito ang isang normal na Starlink na meron tayo ngayon sa tabi ng AI-1. Ang AI-1 ay halos 2 tonelada ang bigat, mga 2.5 beses na mas mabigat kaysa sa Starlink. Kaya kung 1,000,000 ang ilalagay nila, aabot ito ng mga 2,000,000 tonelada. Lahat ng iyon ay kailangang ilipad papunta sa orbit. Sa buong kasaysayan ng paglipad sa kalawakan, mula Sputnik noong 1957 hanggang sa kasalukuyan, lahat na nailunsad natin, bawat rocket, bawat probe, bawat satellite, bawat bahagi ng bawat istasyon, lahat ng iyon ay umaabot lamang sa humigit kumulang 20,000 tonelada. Iyan ay 1% lang ng kabuuang bigat na kailangang ilunsad ng SpaceX para sa konstelasyong ito. At iyon ay para mailunsad lang sila ng isang beses. Maluluma rin ang mga satellite na ito. Kinakain na radyasyon ang kanilang mga chips sa loob ng 5 taon. Kaya para mapanatiling buhay ang konstelasyon, parang palagi kang maglulunsad ng mga pamalit magpakailanman. Mga 4,000 kargamento ng Starship bawat taon. Yan ay 11 paglulunsad kada araw, isa tuwing ilang oras, magpakailanman. At may isang partikular na pangungusap sa kanilang panukala na talagang nakapukaw ng kuryosidad ko. Sinulat ng SpaceX na ang paglulunsad ng konstelasyong ito ay, at ika nga nila, unang hakbang patungo sa pagiging isang Kardashev Type 2 na sibilisasyon. Isang sibilisasyon na kayang gamitin ang buong kapangyarihan ng araw. Ngayon, ang Kardashev scale ay totoong ideya. Ito ay mula sa isang Soviet astronomer noong 1964. Iniuri nito ang mga sibilisasyon base sa dami ng enerhiya na kaya nilang kontrolin. Ang Type 1 ay kumukontrol ng lahat ng enerhiya ng sariling planeta. Ang Type 2 ay kumukontrol ng enerhiya ng bituin nito hanggang sa huling photon. At ang Type 3 naman ay kumukontrol sa buong kalawakan. Ito ang sukatan na ginagamit natin para mailarawan kung ano talagang itsura ng isang tunay na advanced na sibilisasyon. Sa ngayon, ang sangkatauhan ay nasa humigit kumulang 0.73 sa sukatan. Hindi pa nga natin lubos na napapamahalaan ang enerhiya ng sarili nating planeta. Pero ito, sabi ng SpaceX, ang unang hakbang. At kung mailalagay nga nila ang lahat ng milyong satellite na ito sa kalawakan, magkakaroon sila ng humigit kumulang 100 gigawatts ng AI compute sa orbit. Mga doble ng kayang gawin ng lahat ng AI data centers sa mundo sa kasalukuyan. Mukhang maganda nga ito, pero pag-usapan natin ang malaking problema na hindi pa natin natutugunan. Init. Iniisip ng lahat na dahil sobrang lamig sa kalawakan, ito ang perpektong lugar para maglagay ng data center. Pero hindi malamig ang kalawakan sa parehong paraan ng freezer mo. Isipin mo kung paano nawawala ang init sa lahat ng gamit mo. Ang bentilador ng laptop mo ay tinatangay ang mainit na hangin palayo. Iyan ang convection. Kapag inilapag mo ang mainit na kawali sa mesa, lumilipat ang init sa mesa at lumalamig ang kawali. Yan naman ang conduction. Pareho sa mga ito ay nangangailangan ng anumang uri ng materya. Hangin, metal, mga molekula, anumang pisikal na bagay na magdadala ng init mula sa mainit na lugar papunta sa malamig na lugar. Sa vacuum ng kalawakan, walang anumang bagay. Walang hangin na pwedeng umihip. Walang malamig na mesa na pwedeng hawakan. Ang isang computer na umiikot sa orbit ay maaari lang mawala ang init sa isang paraan, sa pamamagitan ng pagliwanag. Bawat mainit na bagay ay lumiliwanag. Ibig kong sabihin, ikaw ay lumiliwanag ngayon, naglalabas ng infrared na init. Kung nakakita ka na ng video mula sa thermal camera, yun mismo ang tinitingnan mo. Sa kalawakan, ang mahinang liwanag na iyon lang ang tanging daan palabas ng init. Halimbawa, ang ISS. Bawat computer, bawat ilaw,
bawat life support system na gumagawa ng init. At kung pagsasamahin mo lahat yon, mga 70 kilowatts ang kailangang ilabas. Mas mababa pa rin yon kaysa sa isang top AI server rack ng Nvidia. At para lang mailabas yon, kailangan ng istasyon ang malalaking puting pakpak na lagi mo nakikita sa mga larawan. 156 na metro kwadrado ng mga radiator. Mga 7 tonelada na materyales yon. Ngayon, tinanaman natin ang AI-1 ng SpaceX. Meron itong 120 kilowatts ng computing power na tumatakbo sa loob nito. At ibig sabihin yan, 120 kilowatts ng init ang kailangang ilabas. Kaya tingnan mo ang disenyo. Iisipin mong itong dalawang malalaking pakpak ang mga radiator. Pero hindi. Ang mga yon ay mga solar panel, mga 600 na metro kwadrado ang laki, na sumisipsip ng sikat ng araw para mapagana ang computer. Ang pagpapalamig ay itong manipis na guhit na dumadaan sa gitna. Isa lang itong radiator, 110 metro kwadrado ng panel. Pero ang mahalaga, nagliliwanag ito sa magkabilang panig, harap at likod. Kaya sa totoo lang, 220 metro kwadrado ng surface area ito, lahat ay naglalabas ng init papunta sa kalawakan. At ang paraan ng paggana nito ay mas kahawig ng sistema ng kotse mo kaysa sa inaakala mo. Ang likidong coolant ay pinapadaan mismo sa tabi ng mga chips na sumisipsip ng init at dinadala ito palabas papunta sa mga palikpik. Pagkatapos, ipinapakalat ng panel ang init na iyon sa buong ibabaw nito at pinapalabas ito bilang infrared. At ang malamig na likido ay umiikot pabalik para ulitin-ulit ang proseso. Kaya sapat na ba talaga ang 220 metro kwadrado? Kung patatakbuhin mo ito sa komportabling temperatura ng kwarto, sabihin nating 25 degrees. Ang totoong radiator ay napapalabas ng halos 400 watts kada metro kwadrado sa temperaturang yon. Kaya ang buong panel ay naglalabas ng humigit kumulang 70 kilowatts. At problema yon dahil kailangan natin ng 120. Sa temperatura ng kwarto, hindi mo talaga kayang sabayan. Pero hindi naman kailangan tumakbo ito sa temperatura ng kwarto. Pwede itong uminit. At kapag mainit ang takbo, nagbabago ang lahat. Habang umiinit ang isang ibabaw, ang init ay inilalabas nito ay hindi lang basta-basta tumataas ng tuloy-tuloy. Tumataas ito ng may ika-4 na kapangyarihan ng temperatura. Kaunting pag-init lang, pero napakaraming dagdag na init ang nilalabas. Painitin mo ang panel na yon sa 48 degrees Celsius at kaya na nitong hawakan ng buong 120 kilowatts. 48 degree ay komportableng-komportable para sa mga modernong silicon chips. Itulak mo pa sa 61 at kaya nitong hawakan ng 150 kilowatt na peak ng AI-1. At yan ang buong diskarte na kailangan nilang asahan. Sa pagpapatakbo ng sistema ng mainit, mas marami kang nailalabas na init sa pamamagitan ng radyasyon. Ang pinaka hindi epesyenteng paraan para ilipat ang init, doon ang hindi na kailangan magtayo ng mas malaking radiator. Ang SpaceX ay nagdidisenyo pa nga ng espesyal na chip na sadyang pinapainit ng husto para mas marami silang mailagay na computing power sa bawat satellite nang hindi na kailangang palakihin ito at gawing mas mahirap ilunsad. Sige, gumagana ba talaga ang alinman dito? Sa teora, oo. Kung magagawa ng SpaceX ang satellite na inanunsyo nila, walang batas ng pisika na nagsasabing mag-overheat ito at masisira. May isang startup na tinatawag na StarCloud na nakapagpalipad na ng totoong Nvidia H100 sa orbit at nag-train ng maliit na AI model doon sa itaas. Meron na mga cluster ng AI satellites ang China na nag-uusap gamit ang mga laser. Mahirap ang pisika ng pagpapalamig pero naiintindihan ito. At may mga tao nagpapatakbo na ng mga unang bersyon nito ngayon. Pero may dalawa pang mas malalalim na problema. Ang una ay kung tatagal ba talaga ang bagay na ito. Ang kalawakan ay punong-puno ng radyasyon at ang radyasyon ay lason para sa mga pinaka-advanced na AI chips. Isang cosmic ray lang ay pwedeng magpabago sa estado ng isang transistor. Makurap ang isang kalkulasyon o dahan-dahang sirain ng silicon. Pwede kang gumawa ng mga chips na espesyal na pinatibay para sa kalawakan. Pero ilang taon ang agwat ng mga yon kumpara sa mga chips na nasa telepono mo na ngayon. Ang radyasyon ay unti-unting sisira sa mga computer na ito sa loob ng mga 5 taon. At hindi mo basta-basta pwedeng magpadala ng tao para palitan ng graphics card. Kaya tuwing ilang taon, kailangan mong ilunsad ulit ang buong AI data center mo mula sa simula. At ang pangalawang malaking problema ay yung alam na alam ng mga AI companies. Pera. Sa huli, kung masyadong mahal, wala sa mga ito ang mangyayari. Mismong Google ay nagkwenta na para sa orbital compute at nakita nila na para magkapresyo ang mga data center sa kalawakan at yung mga nandito sa lupa, kailangan mong maihatid ang 1 kilo ng hardware dun sa halagang mga $200. Sa ngayon, ang pinakamura ay mga $2,700 gamit ang Falcon 9. Para gumana ito, kailangan nila itong gawing 13 beses na mas mura kaysa sa kasalukuyan. At lahat ng yan ay nakasalalay sa isang rocket, Starship. Napakalaki nito at kung matutupad ang inaasahan, bababa ang gasto sa paglulunsad sa mas mababa sa $100 kada kilo. Sapat na yon para gumana ang buong ideyang ito. Pero habang ginagawa ko ang video na ito, hindi pa rin nakakarating sa orbit ang Starship at wala akong duda na darating din ang araw na mangyayari yon. Pero kailan? Walang makakasagot niyan. Sige, sabihin natin nagtagumpay sila sa Starship at nagsimula na talagang magtayo ng mga AI-1 satellite. Ano nga ba ang itsura ng hinaharap na yon? Tulad ng nakita natin, ang pagpapadala ng mga ito sa kalawakan ay mangangailangan ng ilang taon ng halos tuloy-tuloy na paglulunsad. Hindi ka talaga titigil dahil palaging pinapatay ng radiation ang mga pinakamatatanda. 11 paglulunsad kada araw habang buhay para lang mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Pero kapag nailagay na silang lahat,
Ganito ang magiging itsura nito. Bawat satellite ay magkakaroon ng humigit kumulang 600 kilometro kwadrado ng kalangitan para sa sarili nito. Kung iisipin mo, isang satellite lang yon at pagkatapos ay puro itim na walang laman sa loob ng 24 na kilometro, ang haba ng Manhattan at saka susunod na naman ang isa pa. Hindi naman masyadong masama pakinggan, di ba? Parang kalat-kalat lang ang mga maliliit at nag-iisang makinang ito. Bawat isa ay nasa sarili nitong kahon ng kawalan na kasinlaki ng Manhattan. Baka hindi naman pala ito magiging isang malaking sakuna. Pero wala namang nananatiling nakatigil dun sa itaas. Bawat isa sa mga dambuhalang spacecraft na ito ay gumagalaw ng 27,000 kilometro kada oras. At hindi sila lahat papunta sa isang direksyon. Sa bilis na yan, kahit isang maliit na talsik ng pintura ay may lakas na parang bala ng baril. Ang isang ligaw na tornilyo ay tatama na parang granada. At kapag nag-cruise ang landas ng dalawang buong satellite, nakikita sila sa bilis na mga 11 kilometro bawat segundo. Mas mabilis pa sa isang kisap mata. At magdadaan lang sila sa isa't isa na parang wala lang at parehong mawawala. Sa ngayon, iniiwasan ito ng Starlink sa pamamagitan ng autonomong pagpapalipad ng mga satellite nito. Bawat isa ay tumatanggap ng tuloy-tuloy na datos tungkol sa lahat ng nasa paligid nila. At kung may paparating, pinapaandar nito ang mga thruster at lumilihis para umiwas. Walang kahit anong tao ang kasali dito. At ang laki ng sukat ito ngayon ay mahirap paniwalaan. Sa unang 6 na buwan ng 2025 pa lang, kinailangan ng Starlink na umiwas ng mahigit 140,000 beses. Iyan ay mga 800 pag-iwas bawat araw. Sa lahat ng mga konstelasyon dyan sa itaas, 2 satellite na yon ang dumadaan ng sapat na lapit para magpatunog ng alarma halos bawat 22 segundo. At yan ay trapiko pa lang ngayon na may 15,000 satellite. Hindi 1 milyon, hindi rin ang 1.7 milyon na talagang naipasa ng mga papeles. Isa ito sa pinakamalalaking panganib ng sobrang paglalagay ng napakaraming bagay sa orbit. Tinatawag itong Kessler Syndrome. At ang dahilan kung bakit ako natatakot dito ay dahil napakasimple lang ito. Isang banggaan lang, hindi lang 2 satellite ang nasisira. Binabasag nito ang mga iyon sa libu-libong piraso at bawat piraso ay nagiging parang bala na may sarili nitong hindi matukoy na orbit na parang naghahanap ng susunod na satellite na siya namang mababasag ulit sa libu-libong piraso pa. Isa itong tuloy-tuloy na domino effect hanggang sa ang buong banda ng orbit ay maging parang shell na nakamamatay na shrapnel na walang rocket na makakadaan dun sa loob ng mga dekada. At tayo ay maiiwan na lang dito sa lupa. Sa ngayon, nakakaiwas pa ang mga satellite at yun lang ang nagliligtas sa atin. Pero paano kung hindi na nila kaya? Ang isang sapat na malakas na solar storm ay maaaring guluhin ang mga electronics ng buong fleet ng sabay-sabay. Mawawala sa kanila ang kakayahang magmanyobra. 1,000,000 makina ang biglang palutang-lutang na lang. Kung lahat ng satellite ay mawala ng kakayahang mag-navigate bukas, gaano katagal bago mangyari ang isang malagim na banggaan? Noong 2018, bago pa ang mga mega constellation, ang sagot ay mga 120 araw. Yun ay 4 na buwan lang ng palugit. Pagsapit ng 2025, bumaba na ang oras na yon sa wala pang 3 araw. Sa loob ng 7 taon, mula sa mga buwan ng kaligtasan ay naging 72 oras na lang. Pero may isang bagay na pabor sa atin, at iyon ay taas. Sa mababang bahagi, mga 550 kilometro, may bakas pa ng atmosfera. Sapat lang ang drag para hilahin pababa ang isang patay na satellite at sunugin ito sa loob ng mga 5 taon. Sa bahaging yon, parang nililinis ng kalangitan ng sarili nito. Pero hindi naman inilalagay ng SpaceX lahat ng mga iyon sa ganoong kababang orbit. Ang mga konstelasyon ay umaabot hanggang 2,000 kilometro ang taas. At dun sa itaas, halos walang drag. Ang isang wasak na satellite sa ganung taas ay hindi bumababa sa loob ng 5 taon. Nanatili yon ng daan-daang taon. Ang ilan dito ay mananatili ng libu-libong taon. At tandaan, hindi lang ito SpaceX. Mga kumpanya at bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo ay magtatayo rin ng sarili nilang mga konstelasyon. Lahat ay napipilitang magbahagi ng parehong orbit. Lahat ay kailangang magtulungan para maiwasan ang nakakatakot na kinabukasan na ito. Ito ang mangyayari kung magpapatuloy ang lahat ng mga plano. Pakiramdam mo ay parang nasa isang dystopia na mundo na at hindi pa natin nararating ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang pinakamalungkot na bahagi ng lahat ng ito. Ano ang mangyayari sa kalangitan sa gabi dito sa mundo? Isang astronomer na ang pangalan ay Samantha Lawler ang nagsagawa ng simulation ng kalangitan habang isa-isang nagiging aktibo ang bawat konstelasyon na ito. Sa 65,000 satellite na maliit na bahagi lang ng mga ipinapanukala, isa sa bawat 15 tuldok ng liwanag na makikita mo sa gabi ay hindi na bituin. Isa na itong makina. Kaya ano ang mangyayari kapag umabot ito sa 1,000,000? Mas marami ng satellite sa kalangitan kaysa sa mga bituin sa halos buong gabi, halos buong taon, saan mang panig ng mundo. Sa ilalim ng perpektong madilim na kalangitan, kaya mo makita ng iyong mga mata ang humigit kumulang 1,000 bituin ng sabay-sabay. Ang 1,000,000 satellite ay nangangahulugan ng mahigit 1,000 gawa ng tao, na mga liwanag na gumagalaw sa kalangitan tuwing titingala ka. At sa kung anong paraan, mas lumalala pa ito. Sa ngayon, kung gusto mong takasan ang mga kalangitang puno ng polusyon ng liwanag, alis ka lang ng syudad at pupunta sa isang madilim na lugar. Pero sa inaharap na ito, ang mismong langit ay nagliliwanag. Wala ka nang mapupuntahan. Noong nakaraang buwan lang, inaral ng European Southern Observatory kung gaano kalaki ang idadagdag ng mga satellite na ito sa liwanag ng langit.
sa 60,000 satellite na lahat ay sapat na mahina para pumasa sa mga alituntunin ng IAU tungkol sa liwanag, ang langit ay mas magiging maliwanag ng mga 10,000 bahagi ng 1%. Hindi mo man lang mapapansin yon. Ang totoong problema ay ang mga salamin. May kumpanyang tinatawag na Reflect Orbital na gustong maglagay ng malalaking reflector sa orbit na kayang magpadala ng sikat ng araw sa kahit anong lugar sa mundo. Literal na sikat ng araw on demand kahit kailan mo gusto. 5,000 ganitong satellite pagsapit ng taong 2030 ay mapapaliwanag ng night sky ng 20 hanggang 30%. Kung palalakihin pa ito hanggang 50,000 na gusto nila pagsapit ng 2035 at magiging 200 hanggang 300% ang liwanag. Hindi na yon matatawag na madilim na langit. Para na itong light pollution ng isang subdivision sa kahit saan sa mundo. Gabi-gabi, palagi. Napakasimple lang ng rekomendasyon ng ESO. Panatilihin ang kabuuang bilang ng mga satellite sa ilalim ng 100,000 at siguraduhing mas mahina ang liwanag ng bawat isa kaysa magnitude 7. Malayo pa tayo roon. May mga panukala na nga para sa 1.7 milyong bagong satellite. Ang dating paniniwala ay nakikita lang ang mga satellite dahil nasasalamin nila ang sikat ng araw. Kaya kapag dumilim na ng husto sa gabi at nasa anino na ng mundo, dapat ay magdilim na rin sila. At totoo naman yun sa ngayon. Pero dahil lang yon sa mababa ang orbit ng mga satellite ngayon. Ang mga AI data center na ito na nasa 2,000 kilometro ang taas ay palaging mabababad sa sikat ng araw halos buong oras. At yan talaga ang layunin. Gusto nilang sulitin ang oras sila sa ilalim ng araw para tuloy-tuloy ang pagpapatakbo ng mga computer. Ang AI-1 ay may 600 metro kwadrado ng mga solar panel. Iyan ay 5 o 6 na beses na mas malaki ang reflective area kumpara sa mga Starlink na lumilipad sa itaas mo ngayon. At wala ring nabanggit kahit saan sa filing tungkol sa anumang uri ng pagpapadilim, coating o mirror film para bawasan ang liwanag. Kaya depende sa taas ng lipad nito. Bawat isa ay maaring kasing liwanag ng isa sa pinakamaliwanag na bituin sa langit o mas maliwanag pa kaysa sa Jupiter. At kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Gusto ng SpaceX ng 1 milyon nito. Baka wala ng pagkakataon mula saan mang bahagi ng mundo na makakakita ka ng malinaw na langit na walang satellite na dumadaan sa iyong paningin. Nakakalungkot naman yon. Sino nga ba ang may karapatang magdesisyon dito? Sino ang magtatakda kung anong magiging itsura ng kalangitan sa gabi para sa lahat? Akala mo siguro malaking debate ito sa UN, may kasunduan, o kaya ay isang pandaigdigang butuhan ng lahat ng bansa sa mundo. Pero hindi. Isang ahensya lang ng Amerika ang kailangan. Ang FCC. At ang FCC ay tinatag noong 1934 para pigilan ng mga American radio station na magpatong-patong ang broadcast nila. Yun lang talaga. Kung gusto mo magpatakbo ng satellite, Kailangan mo makipag-ugnayan dito at makipag-ugnayan din ito pabalik sa'yo. Ibig sabihin, gagamit ka ng radio spectrum. Kaya kapag nag-file ang SpaceX para sa 1 milyong satellite, isa lang talaga ang tinitingnan ng FCC. Nakakaistorbo ba ang radio signal sa iba? Hindi nila tinitingnan kung gaano kaliwanag ang mga ito. Hindi nila tinitingnan ang space junk. Hindi nila tinitingnan ang pinsala sa ozone kapag bumabagsak ang mga ito mula sa orbit. Radio lang ang tinitingnan nila. Si Samantha Lawler, yung parehong astronomer na gumawa ng mga simulation kanina, mas maganda pa ang pagkakasabi niya kaysa sa akin. Nakakabaliw na isang maliit na kumpanya lang sa California na may pahintulot mula sa isang ahensya na nagbabantay lang ng radio transmissions ay kayang baguhin ang kalangitan para sa lahat ng tao sa buong mundo. Taon na ay 2050. Inilabas mo ang iyong anak para ipakita sa kanya ang Milky Way at ikuwento kung paano mo gustong-gusto ang pagmamasid ng mga bituin. Noong 2026 pa, tumingala ka at buhay. Nabuhay ang langit. Hindi lang ilang satellite ang dumadaan gaya na ngayon. Libu-libu sila na gumagalaw ng napakabilis sa iba't ibang nagsasalubong ang direksyon. Ang hirap ng subaybayan. Nakakahilo ang langit. Hindi na halos maniwala ang anak mo kapag sinabi mong dati nung nakikita ang maliwanag na braso ng Milky Way na nakabukas sa itaas. Akala nila, gawa-gawa lang ng AI ang mga lumang litrato. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, wala nang lugar sa mundo na pwede kang tumayo at makakita ng tunay na likas na kalangitan sa gabi. Pero lahat ng mga satellite na yan sa itaas ay hindi pala muti lang. Sila ang nagpapatakbo ng GPS sa kotse mo, ng lagay ng panahon sa telepono mo, ng internet na ginagamit ng buong mundo, at ng mga sistemang inaasahan ng bangko at ospital mo. At lahat ng ito ay nakasalalay sa napakadelikadong balanse. Kapag may isang malaking banggaan na nangyari, mawawala lahat at mababalaho tayo dito sa Earth, lubos na walang magawa. Sa sukat na ito, may satellite na bumabagsak pabalik sa Earth kada ilang minuto. Unti-unting sinisira ang ozone layer taon-taon. At kapag tinanong ka ng anak mo, bakit nila ginawa lahat ng ito? Kailangan mong sagutin ng tapat para sanayin ng AI. At lahat ng ipinakita ko sa iyo ay ang mas banayad na bersyon, yung halos ayon sa plano ang nangyari. At hindi pa natin napag-uusapan ang pinakamalaking tanong sa lahat, kung ang pagbabago ng iisang langit na pinagsasaluhan ng bawat tao sa mundo para lang sanayin ng AI ay isang bagay na dapat talaga nating gawin. Pero hindi ito sigurado. Hindi pa. Meron tayong pagpipilian. Umiiral lang teknolohiya para gawing halos hindi makita ang mga satellite na ito.
Ilang taon na rin nating ginagawa ito. Ang pagkakaiba ng langit na maaari nating mapanatili at ng langit na mawawala ay hindi tungkol sa pisika. Nasa desisyon nito, kung may magpapasyang ang kalangitan sa ibabaw natin, ay nararapat protektahan bago pa mahuli ang lahat. Hindi nawawala ang mga bituin dahil umaalis sila. Nawawala sila dahil tayo mismo ang gumagawa ng pader sa pagitan natin at nila. Ito ay hinaharap na tayo ang pumipili, kaya ibig sabihin na yon, maaari pa rin nating piliing wag itong tahakin. Naglagay ako ng mga mapagkukunan sa ibaba kung gusto mong malaman kung paano ka makakatulong na maprotektahan ito para sa mga susunod na henerasyon. Kita-kits sa susunod.